Ibang klase ka talaga, Lisette. 8 taon nang patay ang anak mo. Pero hanggang ngayon, iniiyakan mo pa rin. Linggo-linggo, punta tayo ng punta dito. Kailan mo ba ito titigilan, ha? Hanggat sa naalala ko ang anak ko, hindi ako magsasawa magpunta dito, Bonnie. Tumigil ka na nga dyan. Dadasal muna ako. Kawawa ka naman. Sana hindi na lang namatay ang anak mo para hindi kita nakikita ng ganito. Hi, Lisette. Kailan ka kaya makaka-move on? Mano po, Nay? Naku, wag na. At bagong manicure pa ako. Walang ulam. Puro kanin lang yan. Manghingi ka na lang kay Bonnie. Nay, di ba binagyan ko kayo ng 500 kahapon? Eh, binayad ko kay Tikang eh. Alam mo, sa tuwing dumadaan ako sa tindahan niya, nakasimangot siya. Kung alam ko lang na ganun kasama ugali nun, di sana pinagsasampal ko na yun ng salapi nung marami pa akong pera, no? Ewan ko ba naman ho kasi sa inyo kung anong klaseng pagwuwaldas ng perang ginawa nyo dati. Minsan lang kayo manalo sa wedding, hindi nyo pa ginamit pang negosyo. Nagtuloy. Hihingi muna ako ng pagkain kila Bonnie. Damihan mo na, ha? Kakain ako ulit. Aling Loretta, nanalo ka pala dati sa wedding. Ba't di naman na sa akin sinasabi ng asawa ko yun? Hindi naman kasi ako tumataya sa kanya. Hindi naman ako mahilig sa sugali. Alak pa. Eh, ba't sabi ni Lisette, nanalo ka daw sa wedding? Sinabi ko lang yon noon. Kasi ayokong magtanong siya kung saan ako nakakuha ng ganong karaming pera. Bakit? Saan ba galing pera mo? Oy, Goring. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Dahan-dahan ka. Yung ingrown ko baka mamarter mo.